pala. Pero, welcome po ulit sa Life in Christ Church, and we are so thankful na nandito po tayo, sama-sama tayo magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Amen ba? Sige po tayo lahat ay tumayo. At i-shake naman natin yung mga sarili natin. Mukhang, medyo nadaanan tayo ng lamig ng bagyo. Pero dahil ang Diyos natin ay mas malakas pa sa bagyo na dumaan sa atin. Amen ba? And we will lift up the name of our Lord and Savior Jesus Christ because He deserves it. Amen? Kung ano man yung mga naramdaman natin, isang way din ng pagpuri sa ating Panginoon, ibibigay natin lahat sa ating Panginoon ngayon.
us our daily bread. Lord, give us what we need right now. At ang ikaw lang ang mapupuntahan namin, O Diyos. Kaya sa kanyang salita ngayon, let's run to the Lord. Kahit di ka na let's run back to the Lord kung ano man ang naramdaman natin ngayon. Let's run back and go to the throne of God, full of grace, full of mercy, kasi we're confident in faith that our God is forever faithful in
you're forever faithful to us. Sing to the Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me. Sing for the last time, I will sing. I'll sing to you. Thank you, Lord, for putting the song into our hearts, Lord. For your faithfulness to me. Lord, you're faithful. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me, and never let us go through it all. You never leave us nor forsake us, mga kapatid. Hallelujah. You'll never let me go through it all. You'll never let me go through it all. Let's lift our voice to the Lord. Yes, Lord, we are thankful. Yes, Lord, we are blessed, forever blessed. Whether it's our best day or our worst day, or just a simple day, Lord, we just want to thank you because we are alive because of you. We will forever praise you. We will forever glorify you. And we will run to the throne of grace, full of mercy, that knows our needs. Hallelujah. Jesus, we lift up your name. Hallelujah. Panginoon, pinupurit pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Dahil kitang-kita naman ngayon kung gaano ka ka-faithful sa amin na nandito kami, Panginoon. Maraming salamat dahil hindi mo kami iniiwan, ni pinapabayaan man. Pinangahawakan namin yung truth mo, Panginoon. At hindi kami nandito because of our power, of our strength, but by your Spirit, O Lord. For you are our strength, our heart, and our portion forever, Lord. And so we bless your name. We bless your name. Alam mo pa, Lord, kung ano po yung mga nasa aming puso. Kaya, Panginoon, mas lalo pa namin itong inahayag sa inyo as an act of worship. Lord, dinisin mo ang mga pusong ito. Heal our hearts and make it clean, O God. And open us our eyes, open up our eyes in faith. That we look upon you, Lord, and we wait on you. Kaya sa araw na ito, simbahan na ito, Lord God, lukuban niyo po kami ng inyong banal na dugo, ng inyong banal na Espiritu, O Diyos. At alam namin na matanggap namin ang inyong salita, O Lord God. Yung salita, O Lord God, na hinahanap namin, Panginoon, dahil ito lang makapag-fill up, O Lord God, ang aming buong buhay. Lord, inspire us with your grace, inspire us with your Spirit, O God, and help us to remember that you are good and your mercy endures forever. Thank you, Lord, that you are forever faithful even if hindi kami faithful, Panginoon. And Lord, increase our faith. Increase our faith, Lord. Right then and now, increase our faith, oh God. That faith that can move mountains in our life. Bless your name, oh Lord. We worship you. We bless you. And we thank you for everything that you have done. And you are doing and you are about to do in our lives. We declare that in faith. We declare that in faith. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah.
Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang mahalagang desisyon sa buhay. Sino po yung nakagawa na, ano ba yung pinakamabigat na desisyon na ginawa nyo sa buhay nyo? Meron na ba? O yan. Meron pa. Sino pa ang mga may desisyong ginawa sa buhay nila? Yung alam nyo talagang between life and death na desisyon. Yung alam mo na minsan may mga desisyon na pag nagkamali ka sa decision mo, may katumbas to na mabigat. Pero pwede rin namang, pero kapag naman nagtama ang decision mo, may decision, meron namang resultang napakagandang biyaya. O sino? O yung mga nanay, tatay, ano yung pinakamabigat na decision nyo sa buhay nyo? Ako, ang isa sa pinakamabigat nung mag-asawa ko eh. Yeah, diba? Diba, Ate Aisha, no? Oh. Aminin natin doon sa mag-asawa, ako, isa sa, unang-una, pag nagdesisyon ka na mag-aasawa ka, pag nagkamali ka ng pipiliin mo, na pakakasalan mo, imagine, habang buhay mo siyang kasama, pwedeng glory, pwedeng suffering. Pag nagkamali ka, di ba mabigat na desisyon yun? Tama ba? Yan yung mga desisyon na hindi mo ka pwedeng, sabi nga ay, hindi ka pwedeng magkamali kasi pag nagkamali ka, medyo mabigat ng konti. Ano? Ako, yan, isa yan. Pero meron pang minsan, may mga mabibigat pa tayo desisyon ng ginagawa. Yan. Actually, mga kapatid, maluwag po dito sa harapan. Marami pong upuan dito. Marami pong spirit na nakaupo rito sa harapan. Kasi yung ibang kapatid natin, kasama daw natin by spirit. Wala yung kanilang lupang katawan. Sabi ka, baka marami tayong multong kasama ngayon. Okay, anyway, ganito po. Ang title po ng pag-uusapan natin ay Radical Decision. Firm. It's a radical decision. Ang teksto po na pag-uusapan natin ay Luke chapter 19, beginning verse 1 to 10. Anong nakakaalam na istorya nito? Sino ang tinutukoy dito? Kung familiar kayo sa New Testament. Luke chapter 19, beginning verse 1 to 10. Ito ay the story of Zacchaeus. Yay! Hindi nyo kilala si Zacchaeus? Ha? Diba? Si Zacchaeus. Meron niyang kanta eh. Si Zacchaeus ay napakapandak niya. Meron alam niyo? Sino nakakaalam dito na tinuturo sa mga bata? Ano yung tinuturo yan eh? Sa Sunday school, tinuturo namin yun nung araw, nung mga bata, nung teacher ako ng Sunday school. Diba? Tapos meron kaming batang patatayuin na maliit. Si Zacchaeus, tuturo nila yon. Kanta yun eh, si Zacchaeus. Anyway, meron tayong 5 puntos na pag-uusapan. 3 ang karakter, actually 4 na karakter meron. Una, ang karakter na makikita natin dito ay si Jesus Christ. Siyempre, kasama yung mga apostles. Jesus Christ and His apostles, si Zacchaeus, siyempre, kasama, at yung tinatawag na mga bystanders. Ang tawag doon sa bystanders, sila yung tinatawag na meron. Itong mga taong meron, yung mga nasa paligid natin, minsan sila yung minsan nakakatulong, pero kadalasan sila yung nakakagulo. Di ba? Sino rito yung nanonood ng basketball? O, di ba? Doon sa basketball court, meron doong, ano yung main character na nandoon? Yung mga player o players, saka ano pa? Yung coach, yung referee. O, di ba? Sila yung major. May referee, may coach, may player. Yung iba, minsan may water boy pa doon sa mga PBA. Yung sumisigaw, ang tawag sa kanila ay, yan yung mga crowd. Yan yung mga bystanders. Yan yung masyadong magagaling at matatalino. Pag tumira na, palpak talaga, buo. Yun ang sigaw ng mga crowd, di ba? Magaling silang magsalita, magaling silang mag-judgment, di naman sila naglalaro. Pero subukan mo silang paglaruin.
walang natin kung tumama sila sa ring. Di ba? So yun yung mga crowd na kadalasan, minsan nakakatulong, pero minsan nakakainis. Kadalasan nakakainis sila. O yung crowd, pag ginasa nyo, okay, tingnan nyo po to. Luke chapter 19, sabi dito, NIV version, Jesus entered Jericho and was passing through. So dumaan sa Jericho is a place na kung saan isa sa mga lugar na pinupuntahan ng Panginoon, ito po ay nangyari, malapit na po siyang dito hulihin. Malapit na siyang makrucify. Verse 2, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector. Note, a chief tax collector and was wealthy. Mayaman. O, sabi ko sa inyo, sa biyaya kayo magtrabaho para mayumaman kayo. A chief tax collector and wealthy. Importante po yung word na wealthy. Kasi mamaya malalaman nyo kung bakit siya wealthy. Ganito. Verse 3. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. Kasi nga, pandak siya. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Since Jesus was coming that way. Yun pong fig tree ay isa sa mga familiar na puno sa kanila. Dito sa atin, maraming fig tree. Marami tayong fig tree dito Baka iba-iba, yun ko lang alam. Merong mahigit na 100 klase ng fig tree. So, isa doon sa mga fig tree na meron sa kanila, ang kaibahan sa fig tree nila, nakakain, masarap yung bunga. Dito sa atin kasi, pinaglalaroan lang natin. Sinong nakakaalam ng anong puno ng fig tree meron tayo? O yung mga kalalakihan, laki probinsya, kadalasan, yung bunga nila, ginagamit nating gulong ng trak-traka nung araw. O, di ba? O, yun, yung bilog, nakikita sa mga tabi ng ilog, o doon sa mga bukid. Tapos, ang kabit-kabit yung mga bunga, di ba? Tapos tayo, yung lalo na yung mga lalaki, kinukuha natin, tinutusok natin ng tingting o kawayan, ginagawa natin trak-trakan. Ang ating trak-trakan yung sardinas na lapad. Tama? Fig tree ang tawag doon. Ayan. Sa amin tawag doon tibig. Tibig din sa inyo. O yan, tibig. Pero actually, yun ay pamilya ng fig tree. So marami palang klase ang fig tree. Meron palang bunga na gano'n na matamis, na masarap kainin. Hindi lang daw natin alam. So, doon sa daanan nila, meron fig tree. So si Zacchaeus, dahil hindi niya makita si Kristo, pero gusto niya makita, tumakbo siya ng matulin sa harapan, umakyat siya sa fig tree, kung saan dadaan si Jesus Christ. O, next verse, tingnan nyo. Alam mo, ginagawa ko ito nung ilang linggong ginagawa ko to. Una kong nagawa kasi ito nung pupunta ako ng Romblon, actually ginawa ko to kasi gusto ko sanang itapik doon. It so happened, iba pala yung team. So, yan nangyari ko na ito. And very exciting nung tiningnan ko. Nung aking hinalikwat itong, sabi ko, uy, bakit ito hindi ko nakita nung araw? May 5 bagay na nakita ko at very exciting talaga. Okay. Verse 5. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. Yung word na, come down immediately. Bakit? I must stay at your house today. Verse 6. So he was come down at once and welcomed him gladly. Tandaan niyo yung word na gladly, ha? Okay, verse 7. And the people, ito na yung crowd. And the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. Wow. Yan yung comment ng mga crowd, ng mga bystanders. Verse 8, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here, now I give the half of my possession to the poor,
And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Verse 9, and Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this too is a son of Abraham. Verse 10, For the Son of Man came to seek and to save the lost. Yun pong verse 10 is a key verse ng Book of Luke. Yung buong Book of Luke, actually ito yung main reason kung bakit si Jesus Christ pumunta sa lupa. Pero sa Book of Luke, yung verse 10, ito yung key verse na ang anak ng tao ay pumunta dito upang hanapin ang mga nawawala. Pag pinag-aralan po ninyo yan, may word si Kristo sa Matthew na sinabi ng Panginoong Hesus, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor. Ang nangangailangan lang ng manggagamot ay ang mga taong may sakit. Yun yung parang counterpart nito. So, loss, sabi dito. Okay. So, nakita natin, meron itong mga kasamahan, mga bystanders. Okay, number 1. Ano ang unang mapapansin nyo dito? Sa verse 3, sabi dito, he wanted to see Jesus. Si Zacchaeus is a chief tax collector, a wealthy. Maaring siya ay, pwedeng sabihin natin siya ay ma-influensyang tao, kilala. Si Zacchaeus rin ay isang lalaki na sinasabi nilang makasalanan. At for sure, si Zacchaeus maraming galit na tao. Kasi nga si Zacchaeus, ayon sa Biblia, ay nandaraya sa pagsingil ng tax. Laging sinusobrahan. Sa halip na magbabayad lang ng 10, ginagawa niyang 20. Pero kinikipit niya yung kalahati o paring higit pa. So maraming galit sa kanya. As sinners, kung tawagin ng bystander, makasalanan. Galit yung mga tao kay Zacchaeus. Pero, andito siya, a wealthy man, a man of influence, a chief collector, gusto niyang makita si Jesus. He wanted to see Jesus. May nabalitaan na ba kayo na isang pinagpipitagan tao umakyat sa puno ng bayabas para makita lang yung isang artista o isang taong hinahangaan niya? Meron noong araw, nung bumisita rito si Pope, di ba dumaan siya, yung sasakyan niya may salamin. Maraming mga umakyat sa pader, sa puno, pero yung mga tambay, yung mga ordinaryong tao lang kasi gusto nilang makita. Di ba? Pero wala pa akong nabalitaan na mga pinagpipitagan tao o mayaman na tao, influence na tao, na ma-influence ang tao ang umakyat sa puno para makita lang yung isang taong gusto niyang makita. May nabalitaan ba kayong gano'n? Usually, wala no? Pero ito si Zacchaeus, hindi siya nahiya na tumakbo, umakyat sa puno, at binantayan niya yung pagdaan ni Jesus Christ. At kasi ang ating Panginoon, He is a all-knowing God, di ba? Alam niya ang puso ni Zacchaeus, nababasa niya ang puso ni Zacchaeus, kaya pagdaan ni Jesus Christ, sinabi ni Christ, Hoy, Zacchaeus, baba ka dyan. Pupunta ako sa bahay mo ngayon din. Baba. So, ang ginawa ni Zacchaeus, nagmamadali siyang bumaba, tuwan-tuwa siya, at dinala si Jesus Christ sa kanyang tahanan. Ang sabi ng Biblia, He welcomed him gladly. And for sure, pagdating ni Zacchaeus sa bahay niya, dahil mayaman siya, may mga tauhan siya, nagpahanda siya ng pagkain. And for sure, naandoon ang kanyang pamilya. Tama? Kasi nasa maisyo, naandun din ang kanyang pamilya. So, anong itinuturo dito? Ang sabi ng Biblia, ganyan verse 3, He wanted to see Jesus who was. Sino ba itong Jesus na ito? Matulog ang pangalan, sikat, nagkakagulo ang mga tao. Kaya ang sabi niya, verse 4, He ran and hid and climbed a sycamore fig tree to see him,
since Jesus was coming that way. Anong makita natin? Yung desire. Yung pagnanasa. Maganda, no? Yung attitude na desire. Tayo, ganun din, eh. O, di ba tayo, once in a while, nagkaroon tayo ng pagnanasa na makilala si Kristo sa buhay natin. Amen? Kasi kung hindi kayo nagkaroon pagnanasa ngayon, wala kayo rito ngayon. Baka nasa labas kayo, baka iba ang ginagawa nyo, o baka tulog pa kayo, o baka nasa mall kayo, namamasyal kayo. Pero dahil sa pagmamahal at pagnanasa nyong makasama at makita ang Panginoong Hesus, naandirito tayo ngayon. Amen ba? At yung pagnanasang yan, ay gusto pa rin nating makita si Kristo ng mukhaan pagdating ng tamang panahon. Meron na bang gusto nyo na makita si Christ ngayon? O, si Ate Ellen, meron na. Gusto na talaga ni Ate Ellen eh. Kuya Tony, pinapayagan mo na ba? Pumayag na si Kuya Tony. Hindi. No. Gusto naman nating lahat makita si Christ, makasama ang Panginoong Hesus. Pero huwag tayong magmadali. Huwag tayong magmadali. Marami pang ipinapagawa si Christ dito, marami pang dapat maligtas. Marami pang dapat makarinig ng salita ng Diyos. Marami pa tayong mga mahal sa buhay at mga kamag-anakang kailangan nating masira ng gospel. Kaya huwag tayong magmadali. Ngayon, kung dumating na yung tamang panahon na i-roll call ka, okay lang yon. Pero huwag kang magmadali. Ano? Okay. Next one. Verse 5, sabi dito, opportunity to meet Jesus. Yung una, may pagnanasa ka, may nice ka, may desire ka. Then, ang isa sa pinaka-great opportunity, kung meron man tayong great opportunidad na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus, ay noong tanggapin natin si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Amen? Ako, wala nang hihigit pa sa oportunidad na magkaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo, yung tanggapin natin siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yung magbalik loob tayo sa Diyos. Yung magkaroon tayo ng reconciliation sa ating Panginoong Hesus, para sa akin yun yung pinaka-great oportunidad na meron tayo. Amen ba? Parang nagkaroon ka ng magandang trabaho, nagkaroon ka ng magandang oportunidad sa buhay mo, but the best ay yung opportunity na makilala natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. For me, the best opportunity yon. Sa inyo, meron pa bang hihigit doon? And one of the best decision na gagawin natin at ginawa natin ay yung when we accepted Christ. Tama ba? Yung decision natin, natanggapin natin si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, yung decision na isuko natin ang ating buong buhay kay Kristo, yun ang isa sa best decision. O masasabi kong radical decision na pwede natin gawin. O pwede sabihin natin extreme decision, yes, Lord, I accepted you as my Lord and my Savior. Ibinibigay ko yung buhay ko, sinusurrender ko na yung buhay ko sa iyo. Para bang ganito one time meron akong nakita, sabi noong isang manliligaw, umakyat siya namamanhikan sila sa pamilya ng babae. Alam mo naman, pag pamamanhikan, sabi nung lalaki, formal ko pong hinihingi ang kamay ng inyong anak na dalaga. Ang tagal sumagot nung nanay, nag-isip. Tapos umiyak siya at sinabing, ipinapaubaya ko na sa iyo ang aking anak. Di ba, no? Ibig sabihin, ipinagtitiwala ko na sa iyo, isinusurrender ko na sa iyo. Para pag sinabi ng ng magulang, hindi na ako ang may-ari ngayon, mayroon ko ng ibang nagmay-ari sa iyo. Pwede ba yun? Ako, hindi ko pa na-experience yun aywan ko lang yung ibang mga anak na, yung ibang mga nanay dito na may karanasan na siya ganun. So sabi nila, no. Sabi nung nanay, ang isa daw sa pinakamahirap na desisyon niya ay yung desisyong ipagtiwala na yung kanyang anak doon sa ibang tao. Di ba? Yung sabi niya. Pero tayo, hindi tayo
agam-agam at nag-atubiling ipagtiwala ang buhay natin kay Kristo. Amen ba? Kasi alam natin na ang ating buhay ay nasa the best na kamay na siyang mag-take care at mag-aalaga sa atin. So sabi doon, accepting Christ as a Lord and Savior ay isa sa pinakamalaking decision na pwede natin gawin sa buhay natin. Yung opportunity na makilala natin si Kristo. Naandyan niya sa verse 5. Siguro he come down, sabi doon sa verse 5, when Jesus reached the spot, doon na siya sa spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house. Galing, ano? Ano kayang gagawin natin, ano? Kung bigyan tayo ng oportunidad na si Kristo pupunta sa bahay natin. Paano kaya tayo maghahanda? General cleaning? Bibili ng masarap na banana Q? Ano? Turun? Biko? Ano pa pasit malabon? Ano kayang paghahanda? Ano, gano'n, no? So, si Zacchaeus nagmamadali and he accepted Christ doon sa kanyang tahanan. Pinatuloy. Ito po yung pinakamabigat sa lahat. Ito yung aking pinaka-paborito. Number 3. And sabi doon, the Holy Spirit moves Zacchaeus to change. Ano ito? Number 3? Determination to change. A radical change. Ito yung pinakamabigat na desisyon sa buhay ni Zacchaeus. Bakit? Anong sabi ni Zacchaeus dyan? Panginoon, anong verse yan? Radical change. Sabi doon sa verse 8, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here I now, I give half of my possession to the poor. Ang sabi doon, Zacchaeus was a wealthy man. And hindi lang yun, ha? Ano ka pang radical change niya? And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. May kilala na kayong tao na ginawa yan? Lord, kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahihirap. At lahat ng nadaya ko, ibabalik ko 4 na beses. What a radical change. Hello? A radical change and a radical decision. May isang taong mayaman sa Pilipinas, bilyonaryo, may-ari siya ng maraming mga hotels, na Anito Hotels, Wise Hotel, iba-ibang mga hotels. Nang tinanggap niya si Kristo, alam niyo ang kanyang unang pagbabago? Lahat ng hotel niya, i-change niya, magmula sa pagiging hotel, ginawa niyang tunay na hotel. Yung may-ari ng mga Kabayan Hotel, Balikbayan Hotel, iba-ibang King's Hotels, King's Court Hotel. Ang ginawa niya, lahat ng kanyang mga hotel, kinonvert niya sa totoong hotel. Hindi niya sinarado, maraming empleyadong mawawala mawawala ng trabaho. Ang ginawa niya, kinonvert niya. Yung dito sa may Bonnie, yung anong hotel dito sa Mandaluyong, na medyo malaki rin. Maraming hotel siya. Bilyonaryo. Sabi nga nung isang tao kanina, alam mo, Pastor, ang bahay niya, nakarating ako sa Ayala, Alabang, 4,000 square meter. Ngayon, bilyon ang halaga. Yung tatay niya, kwarto lang, 300 square meter. Wow. Imagine niyo yun. Gano'n kalaki yun, no? A billionaire. Ngayon may binili siyang lupa doon sa may amin kapit barangay namin. 20 hectares tinatamnan ng mga organic na gulay. Yung isang kakilala ko, kaya nakakwentuhan ko, bumibili ako ng talong na pananim. Sabi niya, kilala mo ba si Widen King? Ay, sorry, sabi ko yung pangalan.
Sabi niya, kilala mo ba? Yes, oh. Bakit? Bumili ng lupa dito sa atin eh. Nagtatanim. Pinuntahan ako dito. Ang tagal nga. Kasi nagpapatulong sa akin, nagtatanim ng mga... Nakakasama ko, one time, naligaw ako doon sa isang hotel niya dito sa Pasay. Meron kasi kaming training, mga pastor ng Pasig. Sa kanila ako nag-aral ng yung road mapping at saka yung iba. So, yung mga tao niya ang nagturo sa akin. Yung pagdating sa road mapping, sa marami akong natutunan sa mga tao niya. Mga managers niya yun, mga nagtuturo, mga managers niya. Sabi ko, nakakita ako doon sa worship, yung kanyang mga managers and mga supervisor, nagwo-worship doon sa isang lugar, doon sa isang hotel. Malaki pa rito. Nagwo-worship. Pagpasok ko, akala ko yun yung mga pastor na kasamahan ko. Naki-worship ako. Pero wala akong kakilala kahit isa. Sabi ko, nasa na yung mga pastor, wala akong kilala. Tapos nakita ko may isang taong nakadapa at gumugulong dun sa harapan, siya pala yung may-ari. At grabing mag-worship talaga. Grabing mag-worship. Sabi ko, wow, what a radical change sa buhay niya. A billionaire. Pero nung tinanggap niya si Kristo, pinakita niya kung paano siya magbago, pati sa mga tauhan niya. Yung buong pamilya niya, yung buong mga tauhan niya, iba talaga sabi ko, pag ang tumanggap sa Panginoon ay isang ma-influensyang tao. Pag sinabi niya sa mga manager niya, worship tayo. Pag sinabi ng mga tao niya, sabi niya sa mga tao niya, magpa-Bible study tayo. Nung nasa Romblon ako, tuwan-tuwa ako eh. That was Friday ng umaga. Pagdating ko, mga around 7 o'clock, dumating ako. Pagdating ko kila Kuya Job, may nagdi-devotion. Lahat palang trainees niya ng mga security guard required mag-devotion. Pati Muslim at Iglesia ni Cristo. Sabi niya dito, hindi pwede. Tapos doon sa church, pag sinabi niyang, church tayo. Naka-uniform ba yan? Sabi ko, iba talaga pag ma-influensyang tao ka, pag boss mo. Pag boss ang nagsabing, samba ka sa Panginoon. Yes, nakita ko, personal, nakita. Sinisilip ko nga eh. Sabi ko, anong ginagawa? Pastor, nagdi-devotion po yan every day. Hindi kami magsisimula ng training at ng mga gawain dito, pati stop ko pag hindi ka magdi-devotion. Grabe, sabi ko, talagang, siya? Sunod sa kanya. May devotion. A radical change. No, tingnan nyo to. Sabi dito, sa number 2 tayo. The true, pakilagay lang ha. Hindi pa pwedeng laki. Nababasa niyo po ba? Okay. The true confession of sin and genuine saving faith in Christ will result in determination to change our lives inwardly and outwardly. Ang totoong tumanggap kay Kristo ng buo, genuinely, nababago ang buhay. Inside and out. Pinatunayan ni Zacchaeus. Kaya kapag ang buhay mo ay hindi nababago, tanungin mo si Lord, tinanggap na ba talaga kita, Lord? Kasi ako naniniwala, pag tinanggap mo si Kristo genuinely, your life will never be the same again. Amen? Sabi yan, genuinely. Kasi si Zacchaeus, Lord, kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahihirap. Ang nadaya ko, ibabalik ko 4 beses. A radical change, a radical decision. Tingnan nyo yun, ha? Then, ano pa yan? Sabi doon, no one can become acquainted with Jesus accept His offer of salvation and at the same time remain sinful, dishonest, and uncharitable towards others. Wala raw pong taong
na tumanggap kay Kristo, nananatiling makasalanan, nananatiling dishonest, at nananatiling madamot. Ang ibig sabihin, pag tinanggap natin si Christ as Lord and Savior, bukal sa kalooban natin, kasi ganito yan, yung ating salvation ay hindi yan lisensya para sa pagkakasala. Ang ating righteousness ay hindi lisensya para magkasala tayo. Tama? Ang isang tumanggap kay Kristo ng totoo ay iniiwan at nilalayuan ang kasalanan. Amen? At ang nasa kanya ay ang katapatan sa Diyos at sa kapwa. Amen? At nagiging bukal ng kanyang puso ang pagtulong sa mga nangangailangan kung kailangan. Tama ba? Yun ang sabi, yun ang larawan na ipinakita sa buhay ni Sakeo. At yun ang ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ni Sakeo. Amen? May natututunan ba kaya? Galing, ano? A radical change. Another one, sabi dito, Zacchaeus demonstrate inner change by outward action. Following in your head or heart alone is not enough. You must show your faith. Hello? Ang sabi dito, kailangan daw ang tinatawag na inner change, but yung inner change mo may tinatawag na outward action. Yung pagbabago ng iyong puso, ng iyong buhay, ay hindi may tatago dyan, kagaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, na ang isang ilawan ay hindi inilalagay sa ilalim ng isang takalan, inilalagay sa lalagyan para nagliliwanag. Kung ang ilawan ay hindi pwedeng ikubli sa gitna ng kadiliman, ang buhay ng isang mananampalataya na tumanggap kay Kristo magliliwanag. Kasi yung inner change mo, meron tinatawag na outward reaction. Tama ba? May epekto yun sa buhay ng kapwa natin. Makikita nila ang pagbabago natin. Imposible na ang isang binago ng Panginoong Hesus, imposible hindi nila makikita ang tunay na pagbabago sa atin. Or else, kaya nga dito pinakamagandang makita mo kumustahin mo yung iyong kapitbahay. Pag ikaw ay magulo, born again ba yung mga yan? May church kami pinuntahan Nag-meeting kami. Habang nag-meeting kami sa loob ng simbahan, yung ibang miyembro ng pastor at saka yung leaders ng pastor nag-away doon sa harap ng simbahan. Sabi nung kapitbahay, ayun ako yung mga born again. Nag-away na. Nag-away kayo mga born again. Hello? Yun yung hindi ko makalimutan sa nanay ko. Nay, pag magpipreach ako doon sa home church ko dati, sasama siya. Pag umuwi ako, anak, ikaw pala yung tagapagsalita dyan. Oo, sasama ka ba, Nay? O sige, sama ko. Manunood yun. Pag nagkartar ako noon, tumatanggap yun sa Panginoon. Pagka sinabi ko, Nay, ako pa magsimba dyan ako, anak. Hayaan mo na ako na kapag naandyan ka na lang. Kasi anak, paano ako pupunta sa simbahan yan kung mas banal pa ako sa tao sa simbahan dyan? Yung word ng nanay ko, anak, matanda na ako kasi namatay siya almost 86 years old. Anak, sa ating bayan, walang nakapagmura sa akin kahit sino maliban sa pastor ng simbahan yan. Yung pastor ang nagmura? Paano mo dadalhin? Sabi ko doon sa kapatid kong bunso. Yung kapatid ko pong bunso dati, kasama namin sa fellowship. Kasama nga ni Shelly dati sa Baguio yun, nung may mga outreaches yun. Actually, just sa PCA nung araw, mayroon niyang port watch. Inimbitahan siya ng kaklase niya sa GRU. Pag uwi, basang-basa siya. Kasi nung umatin siya, binautismuhan siya. Sabi nung kapatid ko, anong nangyari sa'yo? Ba't basang-basa ka? Galing ako doon sa isang simbahan Binautismuhan ako, nilubog ako sa tubig
O sabi ko, bakit hindi ka na nagsisimba sa church? Ay, naku kuya, paano kung magsisimba dyan? Sabi niya, nag-aaway-away naman sila eh. Baka makagulo pa ako, makadagdag pa ako sa problema. Hindi, ayun nilang magsimba. Bakit? Kasi yung mismo yung church magugulo. Yung mga tao, away-away yung mga miyembro. Anong testimony meron tayo? Kumusta ka sa kapitbahay mo? Kumusta ka sa mga kamag-anak mo? Kumusta tayo sa pamilya natin? Yung mga unbeliever na miyembro ng ating pamilya, kumusta tayo? Kumusta tayo sa pakikipag-usap sa kanila? Hello? Nakikita ba yung pagbabago sa atin? O ang nakikita ay ang kaguluhan natin? Never, natandaan nyo to, hindi tayo makapagwawagi ng kaluluwa kung wala tayong naipakikitang pagbabago sa kanila kasi mas malakas magsalita at mas madali silang matuto sa nakikita sa atin kaysa sa sinasabi natin. Amen ba? Mas madali silang matuto sa nakikita na sa atin kaysa sa naririnig na sinasabi natin. Hello? Alam nyo, kahit ako personally, marami pa akong mga kapatid na talaga mahirap madali dahil lalo sila sa ganong. Pero pinakikita ko yung buhay ko. Yung wala silang, ako ay try my best na wala silang maipupula sa akin pag nagsalita ako. Kasi I try my best na pag kailangan nila, hindi ako nagiging madamot. Tutulong ako. Pag nag-aaway yung magkakapatid ko, hindi ako nakikisali. Bati kaming lahat. Bati ko pa rin sila. Neutral ako. O, di ba? Pag sabi ng, alam mo, ganito yan, alam mo, ganito, parang wala ako narinig. Pag negatibo ang sinasabi, parang wala akong narinig. Doon pa rin ako. Nakikisama pa rin ako. So, at least, nakikita nila na iba ako. Oh. Nakikisama ako sa kanila. Kasi walang bisa ang lahat ng sasabihin mo kung hindi nila nakikita sa buhay natin. Amen? Tama ba? Magandang makita. A radical change. Another one, sabi dito, sabi dito ay, by changed behavior, has your faith resulted in action? What change? May question pala sa dulo. What change do you need to make? O, natanong nyo na ba yung sarili nyo? May nabago na ba sa akin? Ano pa ba yung mga dapat kong baguhin? Meron pa bang dapat baguhin? Ito, tandaan natin. Hindi mo mababago ang buhay mo kung sa tingin mo perpekto ka na. Pag walang admission, hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Bakit? Paano mo babaguhin ang buhay mo kung alam mo perpekto ka? Pero kung alam mo sa sarili mo na maraming bagay pa na dapat baguhin sa'yo, pipilitin mo at hihingin mo sa Panginoon Diyos na tulungan ka para magbago ka. At makikinig ka sa ibang mga taong sinasabi ng ibang tao kasi kailangan mong magbago. Tayo muna. Lagi ko sinasabi. Tayo muna ang maunang magbago bago natin mabago ang ibang tao. Sa mga magulang, kung hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, hindi mo kayang baguhin ang mga anak mo. Amen? Hindi natin kayang tulungan magbago ang ibang tao kung sa sarili natin, sinasabi natin wala tayong dapat ipagbago. Pag sinabi mo, perfecto naman ako eh. Wala naman akong kasalanan. Wala naman ako inaapi. Hindi naman ako nagnanakaw. Hindi naman ako gumagawa ng masama. O, anong babaguhin ko? Ay di, wow. Di ba? Wow. Perfect eh. Congratulations. Amen ha? Pero kung sinasabi mo sa sarili mo, yes Lord, ang dami pa. Marami pa po akong dapat baguhin, Lord. Tulungan niyo po akong magbago ayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo po na ma-purify yung puso ko. Then for sure the Holy Spirit moves to change your life.
from glory to glory to glory. Hanggang abutin natin yung tinatawag na perfectionist. Yung pagiging perfecto natin sa harapan ng Diyos. Di ba? Hanggang talagang ma-purify tayo sa harapan ng ating Panginoon. Dito sa verse 8 na binanggit ko, yung resulta ng radical change kay Zaccheo ay radical giving. Yung binasa ko na kanina. Yung kanyang giving, yung kanyang radical giving ay bunga ng kanyang pagkilala at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang resulta nun, ang bonus nun, yung kanyang giving. Alala nyo, Macedonian Church? Bakit sila liberal sa pagbibigay? Bakit ang Macedonian Church radical in terms of giving kahit mahirap na simbahan sila? Sabi ni Pablo sa kanila, huwag na kayong magbibigay kasi mahirap kayo, kailangan ninyo, mas kailangan nyo. Anong sabi ng mga taga-Macedonians? No, Brother Paul, payagan mo kaming tumulong para sa gawain ng Panginoon. Anong sabi doon? Ibinigay muna ng taga-Macedonian Church ang kanilang buhay sa Diyos bago sila matutong magbigay sa Panginoon at sa kapwa. Hindi mo maibibigay yung isang bagay na wala ka. Pag naibigay mo yung sarili mo sa Diyos, madali nang ibigay kung ano yung meron ka dyan. No, tandaan nyo to. Hindi mabigat bumunot ng pera sa bulsa mo kung alam mo sa puso mo na ang sarili mo'y ibinigay mo sa Diyos. At kung alam mo sa puso mo kung kanino mo ito ibibigay. And for sure, sabi nga, we cannot outgive God. Diba? Hindi natin kayang higitan ang pagbibigay ng Diyos. Kapag nagbigay, actually, minsan, pera lang yan eh. Pag naibigay na natin ang buhay natin sa Panginoon na isuko na natin, yung amount na naandyan sa bulsa mo, madali siyang ibigay. Subukan nyo lang. Subukan nyo. Kasi unang-una, minsan kasi ganito eh. Pag hindi natin kilala si Kristo personally, nahihirapan tayo. Tama? Pag yung iyong relasyon sa Panginoon ay mababaw, mahihirapan ka eh. Pero pag dumating sa iyo ang isang sitwasyon na napakabigat na sitwasyon, pero nakita mo kung paano mag-provide ang Panginoon, magiging maluwag sa iyo ang pagbibigay. Ako ho, karanasan namin yan. Ba't ko binabanggit yan? Sinasabi ko po yan kasi karanasan ko. Yes. Di ba lagi kong testimony? Lagi ko sinasabi. 4 years ago, 2020, nagkasakit yung misis ko na operahan, kasagsagan ng COVID. Pagpunta namin sa hospital, sabi agad ng doktor, stage 3, kailangan operahan. Nung nagtigilan kami, ang unang nasa isip namin, billion ang gastos dito. Billion. Sabi namin, wow, million ito. Pero we decide. And the Lord's provide. Sabi nga ng asawa ko, nung nakikita siya, ang ginagastos ko sa kimo, isang malaking bahay na. Dumating pa yung time na kinimo ulit siya hanggang sa kinuha siya ni Lord. Hanggang sa namatay siya. Pero kung may radical doon na nangyari, yung ako masaya na ako dahil alam ko ang asawa ko nasa piling ng Panginoon at mas malaganda ang kanyang kalalagayan kaysa kalalagayan ko. Sabi nga ni Ate Ellen, nakakaingit. Ate Ellen, sabi ni Ate Ellen one time, nakakaingit naman si Mabel, nasa piling na ni Lord. Parang gusto niya na rin eh, ano. Huwag kang magmamadali. Hindi ka pa nga nakakakita ng apo, nagmamadali ka na eh. Huwag kang magmamadali. Darating din tayo sa tamang panahon, Ate Ellen. No. Ngayon ganito, nakita ko po yun. Yes, alam niyo kung bakit?
Kung bakit nakita ko yung provision, great provision ito. It is a radical provision. Ang tawag ko dito ay a radical provision. Bakit? Imagine nyo, nakikim mo yung asawa ko, we spend more than 3 million pesos. At habang nakikim mo siya, ginagawa yung bahay namin. O, di ba? Sa Cavite, ginagawa yung bahay namin. Tapos binigyan ako ni Lord ng second hand na sasakyan. Pinakamalaki kong pagkakamali, yung nanalangin ako ng Lord, bigyan mo ako kahit second hand na sasakyan. Sabi ni Lord, binigyan kita second, dapat brand new. Sabi ni Lord, tinugong ko naman siningi mo second hand. Lord, sabi ko, dapat brand new. Sabi ni Lord, next time. Be specific. Nakuha niyo? Yes. Malungkot. Pero ang napatunayan ko kay Lord, yung radical giving niya sa amin. At ito maganda, no? Salamat sa Diyos sa mga uwak na ginamit ng Diyos na nagpadala ng tulong sa amin at suporta. And even a single centavos, wala kaming utang. Wala kaming utang. At, ito pa ang maganda ron, hindi kami ng utang. Hindi namin ginulo ang aming pamilya. Hindi namin ginulo ang mga kapatid ko, kapatid niya. Hindi kami ng gulo. Ano? He provides. Doon ko napatunayan na kapag natuto ka magtiwala sa Diyos, ibigay mo muna yung buhay mo sa Diyos. At pag natutuhan mong ibigay ang buhay mo sa Diyos, madali niyang ibigay kung ano, at maibibigay mo rin kung anong meron ka. Madali. Okay. Sa 5, ito yung isa sa pinakamaganda, yung verse 9. Ito po yung pinakamaganda sa lahat. Verse 9, sinabi ni Christ, ito yung tinatawag nating assurance of salvation. Ito yung pinakamagandang word, coming sa bibig ng Panginoon. Ano sabi niya? Jesus said to him, today, salvation has come to this house. Because this man, too, is a son of Abraham. Wow. What a great assurance that be coming from the mouth of God. Ano sabi ng Panginoon? Today, salvation has come to this house. Bakit house? Kasi ang kaligtasan, for sure, ako naniniwala po ko, hindi lang po kay Sakeo dumating, kundi sa kanyang buong sambahayan. Household. Bakit? Kasi ang sabi tingnan nyo, ang sabi ng Acts chapter 16 verse 31, they replied, sabi ni ito, ang nagsabi rito kay si Paul, sabi niya dito, believe in the Lord Jesus, and you, sabi doon, and you will be saved and your household. Kapag tumanggap tayo sa Panginoon, ako po naniniwala, genuinely, hindi lang ikaw, kundi ang buong sambahayan natin maliligtas. Bakit? Kasi hindi ka papayag na iiwan mo sila at pupunta ng impyerno. Kasi gagawa ka ng paraan para makilala din nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Amen? Kaya ang sabi doon, you and your household will be saved. So anong ginawa nung bilanggo, nung bantay bilanggo? Anong ginawa nung nagbabantay sa kanila? Dinala niya si Pablo doon sa kanilang bahay at ang sabi doon, si Pablo ay nag-preach, nagturo ng salita ng Diyos sa kanyang buong sambahayan at ang buong sambahayan yon nagpabautismo. They all accepted Christ as their Lord and Savior. Yung buong sambahayan nung nagbabantay kina Pablo. Kaya yun, pag binasa niyo yung Acts 16, babasa niyo. At sa buhay ni Sakeo, naniniwala po ako, naligtas si Sakeo, siya at ang kanyang buong sambahayan. Sa kasaysayan po ng Biblia, wala pang gumawa ng kagaya ni Sakeo. I wish, yung mga billionaire sa atin, ipanalangin natin yung mga billionaire sa atin, no? Ang daming billionaire sa atin, pag nakakilala sila sa Panginoon, imagine niyo, yung mga milyonaryo at bilyonaryong ito, pag nakakilala sa Panginoon, pag kinumad nila ang tauhan nilang mananalangin. Pag kinumad nila ang mga tauhan nila, kailangan nila ng devotion, may devotion yan. Pag sinabi nila magsisimba, susunod yan, boss nila eh. Bayad sila eh. Ako one time noong way back early 2000,
Noong involved po ako sa Purpose Driven Life, meron po kaming ilang buwan ha, every Friday, pumupunta kami dito sa Marikina, panahon po yun ni Marites Fernando noon, ang mayor. Binigyan po kami ng ilang oras para mangaral ng salita ng Diyos sa lahat ng empleyado. At lahat ng empleyado ng Marikina noon, kay required umattend. May nag-check ng attendance kasi bayad ang oras nila. Ang sabi ng mayor, okay, attend kayo ng Bible study, upo kayo ron kasi bayad kayo. Sunod sila. Bakit? Sabi ng mayor bayad sila. O, imaginein mo, makikinig ka lang na salita ng Diyos, suswelduhan ka pa. Bahagi yun ng kanilang pagtatrabaho. Kasi boss, imagine niyo lang ha, kung may mga milyonaryo at bilyonaryo makakilala sa Panginoon, yung maliit lang na bahagi, yung tithes nila o sabihin yung kanilang kayamanan na itutulong. Ang pinakamalaking impluensya, pag sinabi nila sa tauhan nilang umating ka ng Bible study, aatin yan. Pag sinabi ng boss nilang magdi-devotion tayo, magbabasa tayo ng Biblia, magdi-devotion yan. Tama ba? Lahat ng sasabihin ng boss nila, labag mas sa kalooban nila, susundin nila, bakit bayad sila? Kasi may impluensya sila. Yun yung isang pinakamaganda. Yun yung, kaya pag-pray natin sila, ipag-pray natin yung mga tax collector, makakilala sa Diyos, ano? Ipag-pray natin yung mga boss sa mga government offices, makakilala sila sa Panginoon. Kasi pag nakakilala sila sa Panginoon, may ilan tayong mga members na membro ng Foursquare na matataas sa posisyon sa government. Sa Romblon, 2 mayor pala natin doon, leader ng simbahan Yung mayor ni na Atilioni sa bayan nila. Kapag nakarating ako sa bahay ni na Ate Dar, kabila lang ng karsada, yung simbahan doon No, Ate Dar? Ang laki ng lote ng property nila doon. Likod dagat Ang laki ng property ni Ate Dar doon sa San Andres. Tapos yung simbahan natin doon, nainggit ako doon sa pastor. Ang ganda ng parsonage, up and down. Tapos sabi nila, San Andres to doon sa bayan, bayan ng Natilioni. Tapos ikot ako, punta ako sa likod, dinala ko ni Kuya Job doon sa likod doon, tabi ng dagat. Kasi paikot dagat Likod doon church, dagat din May karsada, tapos dagat. Ganda ng lugar Park, may park, pinagawa ng gobyerno, tapos church. Malaki ng parsonage. Up and down. Tapos ikot ako, tiningnan ko. Sabi na, Pastor, pagkagawa na po yung simbahan na yan Ha? Ang ganda-ganda pa kako nung simbahan. Gigibay nung lang yan. Pati yung lumang parsonage, maganda pa. Gigibay nung lang yan. Nag-iipon lang po ng pondo kasi maliit pa ang pondo. But magkano na ba ang pondo nyo? 220 million pa kasi pastor 220 million daw, maliit pa. Papagawa ng bagong church. Alam nyo mga kapatid, pag napuntahan nyo yung ibang simbahan natin sa probinsya, magsasabihin mo sa sarili mo, proud ka na Foursquare ka. Ang gaganda po, nakakahiya mga taga Metro Manila. Kasi ang mga simbahan dito, nasa liblib na lugar. Di ba, Tidal? Teacher Dali? Hindi ako nakarating sa kanila kinulang ako ng oras. Kasi si Kuya Job, dinala ako doon sa congressman, dinala ko kung saan ako dinala, pumunta kami ng bundok niya. No? Yung huli-huli napunta-puntahan namin, yung bundok ni Atilioni, ni Kuya Gilbert. Sabi ni Kuya Gilbert, Pastor, daan muna tayo doon sa bundok ko. Ganda ng lugar nila. Ang ganda ng lugar nila. Sabi ko, wow, grabe, ganda. Tapos sinala niya ako doon sa Foursquare Church, doon sa Udyungan, 4th floor. Nasa gitna ng bayan. 4th floor, ha? Tapos iniikot niya ako doon sa Bible School. Wow, laki pala ako ng Bible College dito. Lalo ako nainggit. Parang gusto ko mag-apply ng pagpapastor sa Romblon at Tidali. Hindi, totoo po. Alam niyo kung bakit? Ang mga pastor nila, simple, pero mayayaman.
lahat ng simbahan natin may property. Pati sa taas ng bundok, may pinuntahan kami. Sabi ko, Brother Job, 4 square, pastor, maliit lang po yan, pero malaki po ang property niya. Malaki yung lote niya. Pag nakita niyo po yung iba, pati sa Mindoro, sabi, wow, grabe. Ang Metro Manila, pagka medyo ang nakikita lang natin Metro Manila, pag hindi kayo nakakarating ng iba, sasabihin niyo, parang ang hirap po natin. No, it's not. Marami po tayo simbahang maliliit, pero marami rin tayo simbahang malalaki talaga. Tingnan niyo po yung Zamboanga, landmark. Pinicturean niya ni Andy, di ba? Yung Zamboanga Church natin, pinicturean niya, landmark. Pag nakita niyo ang Tagum, landmark. Pag nakita niyo ang Davao City, hanggang kaduluduluhan ng Mindoro, magulat ka. Doon sa Bulalakaw, grabe laki ng church. Sa Rojas, grabe. 4 square church ba yan? Sabi niya, pastor, tingnan niyo naman yung vlog 4 square na 4 square eh. Sabi ko nga, no? Parang ako din na-amaze ako na ganito ba tayo? Meron din pala tayong ganito. Meron din pala tayong ipagmamalaki. Hindi pala mahirap ang Diyos ng 4 square. Hindi pala tayo 4 square. Di ba? Hindi pala tayo 4 square. Totoo, sa totoo lang po. Grabe po. Alam niyo, one time, yung mga kabataan, one time mag-explore kayo, tingnan niyo lang, mag-ikot kayo. Kung nag-iisip kayong mamasyal, subukan niyo lang na pumasyal doon sa mga lugar na may simbahan tayong malalaki, may encourage kayo. At ito nga maganda eh. Ito yung maganda eh. Sabi niya sa akin yung isang superintendent ng Boracay. Sabi niya, Pastor, punta ka sa Boracay. Ako nang bahala sa'yo. Hanapin mo lang ako. Meron tayo room miyembro, meron silang hotel, 4th floor. Doon kita patutuluyin. Sabi ko, meron ba? Meron. Tapos kausap ko yung isang pastor sa Mindoro naman, sa Puerto Galera. Pastor, akong bahala, malaking lalaki. Pastor, pag pumunta ka doon, hanapin mo lang ako. Sabi, doon ka tumuloy sa akin, doon ka matulog. Sabi ko, saan ba nyo? Tabi lang ako, halos tapatin lang ako nung Puerto Galera. Mayroon doon ang bahay ko. Paano ko malalaman bahay mo? Ako lang ang may tindang purinarya doon. Ako lang ang nagtitinda ng ataul doon. Doon kita patutulugin. Sa ataul? Sabi niya, hindi. Doon sa bahay ko sa taas. Sabi niya, madali, hanapin mo lang nagtitinda ng ataul. Ako yun. Pastor din natin. Kasama ko. Sabi ko, iba-iba talagang klase itong mga pastor natin eh, ano? Para pala, ataol, pinatulan na eh. Pero mga ano sila, mga influencer na itong tao na nakakasama mo, nakakausap mo. Pag may problema kayo sa DILG, buong Maynila. Ang direktor ng DILG sa buong Maynila, si John Bisca. Miyembro natin, taga Romblon, kapatid ni Pastor Jonathan Bisca. Actually, ang ganda ng project niya. Ginawa niya ito sa Parañaque, nung siya ang direktor ng Parañaque, ngayon ginagawa niya sa Maynila, kasi ang ganda ng ginawa niya sa Parañaque, kaya pinromote siya, dinala siya ng Maynila. Naghahanap nga siya ngayon ng mga pastor na i-train para i-cater yung mga bilanggo at saka yung mga drug surrenderies. Kailangan ko ng mga pastor na i-train para silang mag-alaga doon. Pastor natin yun. Sabi ko talaga, tatay noon, pastor. Si Pastor Bisca, pero hindi ko kilala yun. Pero si Jonathan, kaibigan ko yun. Pastor din ng San Andres yun eh. Kaibigan ko si Pastor Jonathan. Sabi niya, doon tayo. Imagine mo, ganun din pala. Meron tayo. Pero anong kailangan natin? Kasi nga, tingnan natin yung ginagawa din ni Zacchaeus. A radical change. Bakit? Sabi ng Biblia, tingnan nyo ito. Okay. Sabi dito, ito pong verse na pinag-uusapan natin, sabi nga, this key verse of Luke Gospel, yung chapter 10, yung verse 10, 19:10, sabi, it points to the heart of Jesus' earthly mission. Ito talaga yung mission ng Panginoon eh. Ang main vision ng Panginoon ay to seek and to save which was lost. Amen? Yung si Christ ay nagpapagaling, bonus lang po yun.
Yung nagpapagaling si Kristo ng mga may sakit, bonus. Pero ang main reason kung bakit nagpunta ang Panginoong Hesus dito sa lupa para hanapin at iligtas yung mga nawawala. Yung basihan daw, kung paano tayo i-judge, ay kung paano tayo nabuhay sa mundo ito. Paano ba natin ginagastos yung buhay natin? Hello? Paano po ba tayo nabubuhay sa mundo ito? Paano ba? Paano ba tayo nabubuhay? Paano ba natin ginagastos yung buhay natin? Yes, nanggap natin si Christ as our Lord and Savior. But the question is, paano tayo nabubuhay? Ano yung ipinakikita mo? Ano yung nakikita? Ano yung nababasa? Ay yung narinig ng mga tao sa iyo bilang isang tunay na anak ng Diyos. Pwede ba tayo tumayo? Meron po tayong aawitin. It's a familiar song, lumang kanta ito. Pero habang inaawit po natin ito, gawin po natin itong maging panalangin. Ano? Gawin po natin itong maging panalangin sa atin. Change my heart, oh God. Make it ever true. Tayo po lahat. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the water, Lord. You are the water. I
bawat isa po'y manalangin sa Panginoon. Hilingin natin na patuloy tayong i-purify ng Panginoon. Ang una pong susi sa pagbabago ay yung pong pag-amin na tayo ay marami pang dapat baguhin sa buhay natin. Kung atin pong kikilalanin sa ating sarili na tayo ay marami pang mga bagay na dapat pang baguhin at hihingi natin sa Banal na Espiritu Santo na tulungan tayong baguhin, ang Panginoon patuloy na babaguhin ang buhay natin. Pero kung sa tingin mo sa sarili mo wala ka nang dapat pang baguhin, wala nang gagawin ng Holy Spirit sa iyo. Oh, hallelujah. O nakakita niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Alam niyo po ang laman ng aming isipan. Alam niyo po, Panginoon, ang aming kinabukasan. Kung paanong batid mo, Panginoon, ang hangin sa kanyang paghihip, Panginoon, kung saan siya pumupunta, saan siya nagagaling, hindi po namin nakikita at hindi po namin alam. Pero ikaw, Panginoon, ang nakakaalam. Ganon din po ang buhay namin, Panginoon. Maaaring hindi po namin alam kung ano yung future namin. Hindi po namin alam kung ano ang bukas, sapagkat ang buhay po namin ay nakasalalay sa iyo. Habag at biyaya mo, Panginoon, ang bawat lakas at bawat buhay namin. Sa bawat umaga, Panginoon, ang aming paggising na taglay ang aming buhay, ito isang regalo mo po sa amin. Kaya patuloy po namin kahilingan na hawakan mo ang buhay namin. Hindi po namin alam kung bukas ng umaga gigising kami at nataglay ang buhay at ang lakas. Pero ikaw ang nakakaalam. Kaya Ama, ang dalangin po namin sa iyong kalooban at sa iyong kahabagan, patuloy mong hawakan ang buhay namin. Patuloy po namin hinihiling at patuloy po namin isinusuko ang aming buhay sa iyo. Patuloy po namin kahilingan na pagharian niyo po ang aming buhay. Ikaw po ang mag-take full control ng lahat. Hawakan mo kami, Panginoon. Ikaw po ang maging driver ng buhay namin. Tulungan mo, nawa kami ng Banal na Espiritu Santo na matutuhan po namin na isuko ang aming buong pagkatao sa iyo at bawat araw baguhin niyo po kami ayon sa iyong kalooban. Gawin niyo po na kami po ay maging biyaya at pagpapala sa aming kapwa, sa aming mga nakakasama at nakakausap. Panginoon, kung minsan kami po'y nakakasugat ng damdamin ng aming kapwa nang hindi po namin sinasadya dahil sa matalim naming dila, patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung sa aming mga gawa at pagsasalita ay may mga nasasaktan kaming tao o may mga na-open sa amin, patawarin niyo po kami, Panginoon. Patuloy niyo po kaming baguhin. Patuloy po, Panginoon, na ang kababaang loob ay makita po sa amin upang kami maging daluyan ng pagpapala sapagkat alam ng Panginoon, anumang sasabihin namin, Panginoon, sa mga tao, ang una po nilang nakikita ay kung ano ang ginagawa namin at hindi, Panginoon, kung anong lumalabas sa aming bibig. Oh, kahabagan niyo po kami, Panginoon. Kahabagan niyo po kami. Gawin niyo po kami na tagapagwagi ng maraming kaluluwa. Panginoon, si Zacchaeus po, binago mo po, a radical change. Kung kaya mong baguhin ang isang chief tax collector, kayang-kaya mo kaming baguhin, Panginoon. Kung paanong binago mo, Panginoon, maging ang iyong lingkod na si Pablo, kaya mo kaming baguhin, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo. Walang bagay na mahirap, walang bagay na hindi mo kayang gawin sa amin. Matutuhan lang po namin magpakababa sa iyo. Ama, salamat po. At tulungan niyo rin po kami na magbagi ng maraming kaluluwa sapagkat ang sinabi mo po, ikaw ay nagpunta rito upang hanapin na niligtas yung mga nawawala. Kami, Panginoon, ang iniwan mong mga kamay. Kami ang iniwan mong mga paa. Kami po ang iyong mouthpiece na tagapagturo at tagapagsilata ng mabuting balita sa marami pang nangangailangan. Napakarami po ang dapat maligtas.
Kabilang na po roon yung aming mga mahal sa buhay o yung ibang miyembro ng aming pamilya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag kaming pumayag na ang sino man sa mga mahal namin sa buhay ay hindi namin makasama sa langit sa iyo pong piling. Kahabagan niyo po kami. Lord, ang Life in Christ Church. Lord, this church is your church. Nang itinayo mo po ang iglesyang ito, wala po kaming ginawa. Wala po kaming hirap, wala kaming pagod. Ikaw po ang nagligtas ng mga kaluluwa. Ikaw ang nagdala ng mga tao dito. Ikaw rin, Panginoon, ang tumawag ng mga manggagawa. Ikaw ang nagbangon. At ang lahat ng mga manggagawa ay regalo mo sa iglesyang ito. Walang maliit o malaki, kami po'y pantay-pantay sa iyong harapan. Kami po'y bahagi ng iyong katawan, Panginoon. Pantay po ang bawat isa. Walang nakahihigit sa bawat isa. Kaya wala kang maging dapat ipagmalaki o ipagmapuri. Sapagkat sa harapan mo, iisa lang kami na nakikita mo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabuhay na naayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming mabuhay na nagbibigay ng karangalan sa iyong pangalan. Tulungan niyo po kaming mabuhay na nagwawagi ng mga kaluluwa sa iyo. Salamat po, Panginoon. Sa iyong mga kamay, pinagtitiwala ko po ang lahat. At naman, Panginoon, ang mga pinagdaraanan ng aking mga kapatid ngayon, gaano man ito kabigat, Ama, sa pangalan ni Jesus, wala pong imposible. Walang mabigat na hindi po namin kakayanin pagkasama ka namin. Ama, ang mga may pangangailangan, Lord, tulungan niyo po. Kung ang iba man, Panginoon, sa amin ay may karamdaman, narito man o nasa bahay man, Lord, I speak healing, Lord, sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Lord, I pray and I declare healing, Panginoon, sa bawat isa. Kung ang iba man ay may mga sularin o mga pinagdadaanan, Ama, sa pangalan ni Jesus, iunat niyo po ang iyong mapagpalang kamay at tabutin niyo po ang bawat isa sa amin. Ibisan niyo po yung hirap at bigat na aming dinadala ngayon. Bigyan niyo po ng kagaanan at kapahingahan at kapayapaan ang aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ng mga nangangailangan, Ama, salamat sapagkat ikaw ang nagpo-provide. Our God is a God of provider, Panginoon. Lahat, Panginoon, yung kaya mong ibigay sa amin ang pagpapatawad, kaya mong ibigay sa amin ang buhay na walang hanggan, lalong kaya mong ibigay sa amin ang mga pinasyan na pangangailangan. Hinihiling ko po, Panginoon, patuloy niyo pong buksan ang bintana ng kalangitan at ibuhos ang pagpapala na walang silid na sapat na kalalagyan. Pagpalain niyo po ang mga hanap buhay ng aking mga kapatid. At kung sila'y may mga negosyo, pagpalain niyo po ang kanilang mga negosyo. At ang kanilang mga tauhan, Panginoon, patuloy mong pagpalain. Ikaw po, Panginoon, ang siyang maluwalhati at makita sa pamilya namin, sa trabaho namin, sa mga negosyo po namin. Makita ka, Panginoon, maluwalhati po ang iyong pangalan. Salamat po ng maraming. Ang kapurihan, kaluwalhati ay po ibinabalik at inihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.